Dito sa amin mga kaprobinsya, magdamag lang yung ulan. Pero hindi naman masyadong malakas. Pero yung sapa naman dito, hindi na matawid. Malakas na. Kaya pag tuloy-tuloy yung malakas na pag-ulan, tapos may malakas na baha, ang pinoproblema namin yung aming feeds na andun sa ating sasakyan. Tapos pag ganyan kalakas yung tubig, hindi din pwedeng makarga ng kalabaw. Mahirapan tayo dyan. Maanod tayo dyan pag pilitin natin tawirin yan. Pero may iba kami solusyon. Doon kami dumaan sa gilid ng mga niyugan sa masukal na area. Pero buhatan lang namin at magdala lang kami ng 20 kilos or yung kaya lang namin na mabuhat. Yan po. Kahapon nakahakot kami ng mga ilang sako. Pero ilang sako lang yung nahakot namin kahapon. Hindi namin natapos. Kasi may mga ibang trabaho pa kami dito. Magpapakain pa tayo sa ating mga alagang hayop. At ngayon sana namin ipagpatuloy yung paghakot sa ating feeds na dala. Pero pag magpatuloy yung baha, hindi namin yung mahakot. At kailangan namin buhatin yung mga feeds namin. Hindi pwede ikarga ng kalabaw. Hindi pwede ikarga ng karosa. Hindi pa matawid yung sapa namin dito. Yung sapa namin dito kahit maliit lang, pero pag may malakas na ulan or may tuloy-tuloy na pag-ulan, hindi rin matawid. May mga ilang sako tayong dalang bigas para dito sa ating mga kapitbahay. Andun pa sa ating truck. Sa mga nakaraang araw po, habang wala tayo dito, yung alaga natin na gansa na anod, buti na lang nakaligtas lang siya doon sa may ibaba, doon sa may bahay. At nakita po nila doon at alam naman nila na tayo lang ang nag-alaga ng gansa dito. So ibinalik nila sa atin yung gansa na napulot nila doon sa dulo. Hindi pa natin nabilang yung ating gansa mga kaprobinsya. Hindi pa natin alam kung ilan yung naanod sa ating gansa. Pero isa lang yung nakita sa aming kapitbahay doon. Subukan natin bilangin mamaya yung ating gansa na alaga. Medyo matagal-tagal na tayo dito. Pero parang ngayon lang ito nangyari na tuloy-tuloy yung pagbaha. Dati po pag may baha, parang mga ilang oras lang. Pero ngayon, halos araw-araw may baha dito sa atin. Tingnan natin yung tubig para nakakatakot. Yung maliit na sapa dito sa amin, oh. So dito po na ano yung ating gansa. Pero sa ngayon, hindi po masyadong malakas yung tubig. Pero hindi lang tayo magkumpiyansa. Ang gagawin natin ngayon, hindi lang natin palabasin yung ating mga alaga. Baka tuloy-tuloy yung pag-ulan at hindi natin mapansin na maanod yung iba nating alaga dito. Yung mga gansa at saka pato, kahit tag-ulan, mahilig pa rin silang maligo. Yan, oh, parang nag-abang na sila na buksal yung pintuan nila. Pero hindi natin sila pagkawalan ngayon, pagkainin na natin sa loob ng bakod. Kasi pag buksan natin yung pintuan nila, lumabas agad yan at pumunta sa sapa para maligo kahit may ulan pa. Parang hindi ginawin yung mga gansa at saka pato. Pero yung ganyang kalakas, hindi naman sila manod sa ganyang kalakas. Makalipad lang sila. Ngayon hindi pa tayo sigurado, baka may nadali naman sa ating mga alaga dyan. Kasi magdamag yung ulan kagabi. Tapos pag palaging may ulan, yan po ang panahon na umatake yung mga sawa. Yan po ang ating napapansin. Umatake yung sawa basta may ulan. Bilangin natin yung ating mga gansa.
Parang kulang ng dalawa. Kompleto lang yung mga gansa natin. Nasa 16 lang. Buti na lang na rescue lang yung isa na gansa na naanod. At ibinalik lang sa naka-rescue. Alam naman nila na ako lang yung may gansa dito na alaga. Kaya ibinalik nila. At kinuha na ni Brod. Inakala ko na may iba pang naano na gansa, tapos isa lang yung na-rescue. Yung mga pabo natin nasa loob at saka yung pato. Pero yung gansa nasa labas pa rin. Kahit patuloy yung pag-ulan. Pag palaging umuulan, doon sa loob namin ibinigay yung pagkain nila, hindi sa labas. Pag buksan natin yung pintuan dyan, sigurado tayo na lumabas yung mga gansa natin kahit palaging umuulan. Pero pag mahina lang yung tubig, okay lang naman. Hindi naman yan maanod. Malakas yan lumangoy. Pero yung parang helicopter yung kanyang pakpak, oh. Yan daw ang naanod, sabi ni Bro. Yun daw ang nakuha niya doon sa kapitbahay namin. Doon sa bundok mga kaprobinsya, oh. Wala na tayo makita doon. Yung area ni Pare at yung bahay na pinagawa natin, yun po ang buhay nila dyan. Pag tuwing may ulan or may bagyo, ilang meters lang yung paningin nila. Kasi hindi na makita yung malayuan dahil sa fog. At napakalamig pa dyan. Pero nasanay na po sila dyan, so dyan po sila tumira at wala namang ibang area na pwede lang tirahan. So tiniis lang yung ganyang lugar kahit napakalamig. Yung mga pato natin na pinakawalan dito malaki na. At may mga sisiw pa tayo doon ng pato. Sumalubong sila kay Luigi, oh. Nagalang pagkain. Dito po sa amin, may bagyo man o wala, tuloy yung trabaho. Kasi hindi naman pwede na hindi pa kainin yung mga alaga natin dahil sa bagyo. Bagyo ka lang or ulan ka lang, abang na sila, oh. Naghihintay ng rasyon. Marami na po yung mga pato natin. Nabawasan lang tayo ng tandang. Pinatay na ang sawa. Napakalaki na sa tandang na yun. Delikado mga kaprobinsya, oh. Mukhang napasok naman kami ng sawa. Pag naalala nyo po, may idlog tayo ng Bengala na pinalimliman ng pato. Tapos yung pato na naglimlim, bigla lang nawala. At hindi yun kulay puti. Kabisado ko po yung kulay. Wala na sa pinaglimliman niya. Wala kami ibang hinala dito. Sawa ang umatake. Sawa ang kumain sa ating pato. Kasi madali niyang hulihin yung naglimlim. At pag babae lang, hindi po masyadong malaki yung babae na pato. Wala akong napapansin dito na pan, oh. Pato na may kulay itim na babae. Puro puti yung pato natin dito. Nakita nyo po sa mga nakaraan nating video, naglagay tayo ng itlog doon sa ilalim. Tapos itlog ng Bengala, tapos sa gilid
may nakita tayong patay na pato. Ngayon bigla nang nawala yung pato na naglimlim. At doon pa natin nilagay yung ating itlog ng ating bingala. Ganun din ang nangyari dito sa amin dati. Namatay lang bigla yung mga manok na nalimlim at saka yung pato. Kalaunan, nakahuli kami ng malaking sawa. Oh, ibalhin. Isi. Ulan manggod. Ibalhin na dito. Pwede magbuyan na. Dagway, buta na sulod. Di na po na masuroy. Buira. May nagsabi po sa atin na yung lambat yung ilagay natin na anit sa ating bakod. Pag bibili tayo ng lambat ngayon, pwede naman, pero busy pa kami mga kaprobinsya. At napakahirap sugpuin pag may sawa na umatake dito sa atin. So hayaan lang natin siya. Basta hindi lang niya ubusin yung ating mga alaga dito. Pag isa lang yung sawa, hindi niya kaya ubusin yung ating mga alaga. Kasi hindi naman yan araw-araw kumakain. Bigla lang nawala yung pato na naglimlim. Marami pa sana itlog na pinalimliman natin. Yung itlog ng bingala. At wala kami ibang suspect sa wala. Pero umatake lang sila pag tag-ulan tuwing gabi. Yan po ang amin napapansin. Dati po nagtaka lang kami kung bakit may namatay sa ating mga pato na naglimlim, manok na naglimlim. Pero sa walang bala yung umatake sa ating mga alaga. Kasi nahuli namin. Okay sana pag manok yung hulihin ng sawa. Napakaingay yung manok pag yun po ang makain ng sawa. Kasi hindi yan mapatay agad. Pero yung pato, tahimik lang. Kung may sawa man siguro dito, mukhang nasa malapit lang. May mga butas no, at saka may masukal na kuwan dyan. May mga damo dyan. Tapos dito, may kawayan. Kaya siguro andyan nagtago yung mga sawa. Minsan po, bayawak yung umatake dito sa atin. Pero ngayon lang sila bumalik sa pagkain ng ating mga alaga. Matagal na po na hindi sila bumalik dito. Matagal na, mga ilang buwan na siguro. Pero ngayon mukhang sunod-sunod na kasi tag-ulan. Pagpalitan natin ng lambat yung ating bako dito para mahuli yung sawa. Ang kalaban natin yung aso naman. Napakadali lang butasin ng aso yung lambat. Kaya surtihan lang kung sino yung makita ng sawa, yun po ang makain nila. Hayaan lang natin sila na makakain ng mga alaga natin dito. Basta hindi natin makita, pero makita lang natin, buhin natin sila. O tayo ba ang tumakbo? Kasi takot po tayo sa sawa mga kaprobinsya. Pero bala ko po na lagyan ng lambat dyan sa harapan tuwing gabi. Para pag may sawa na pumasok, baka mahuli natin siya. Yun lang po ang gawin natin. Lagyan natin ng lambat dyan sa entrance para pag gusto niya pumasok doon at kumain sa mga naglimlim, may tsansa na mahuli natin yung sawa na yan. Lambat yung ilagay natin. Tapos pag araw, tanggalin na natin. Pag wala tayong gagawin, wala tayong chance na mahuli yung sawa na yan at patuloy siyang manalasa. Patuloy siyang kumakain sa ating mga alaga dito. Sigurado naman kami na hindi bayawak yung umatake sa ating pato dyan na naglimlim. At hindi kayang kainin ng bayawak yung pato na inahin na. Ang kaya sa mga bayawak yung mga sisiw lang or mga bagong walay, mga talina. Yun lang po ang kaya ng bayawak. Puntahan natin si Marites. Parang ginaw si Marites oh. Pero may masilungan naman siya doon.
Pag sumilong sa kulungan ng baboy, test lang muna tes ha, kasi palaging may ulan tes. Ginaw si Marites mga kaprobinsya oh. Lo tugnaw tes taon uya kayo mong baka ni baka na mo nga si Marites man eh. Payong taro tes para pa kita mo basa tes. Lagyan natin ng tapal dito. May tapal tayo dyan. Pag hindi huminto yung ulan mga kaprobinsya, lagyan natin ng tapal si Marites dito. Buti lang dito sa amin, kahit palaging umuulan, wala namang malakas na hangin. Napaka delikado. Parang natakot na tayo pag may ulan tapos may malakas na hangin. Nakatiting nakates? Tes? Tuluuyas baka nga ako. Lagyan natin ito ng tapal. May tapal tayo doon. Ilagay natin din dito sa kinakatayuan niya. Sumilong sa atin mga kaprobinsya oh. Luuya kaayo. Lumapit sa atin na may payo. Dalitis. Stando hatis. Tes oh. Yan. Lumapit siya sa akin. Parang alam niya na hindi siya mabasa pag lumapit siya kasi may payong tayong dala. Tes. So yan lang po ating gagawin dito mga kaprobinsya. Lagyan natin ang tapal dyan. May kubo naman doon na bakante. Hindi naman siya pumasok doon. Pero doon natin ilagay yung tapal niya kung saan sa palagi nakatayo. Hindi naman pwede kung kahit saan sana natin ilagay. Alitis. Payong tapos oh. Pero humay na naman yung ulan mga kaprobinsya oh. Pero tuloy-tuloy, walang tigil. Kaya si Marites itugnaw. May bakante sana tayong kulungan doon, pero hindi naman pwede siya doon kasi walang bakod yung kubo natin doon. At pagdalhin natin siya doon, kainin niya yung mga napier na kakatanim pa lang natin. Tos, magpisa ka. Yan. Tugnaw tawang kay siya lagi. Sige lang. Palagyan kita ng tapal dito tes. Subukan natin na palabasin si Marites at bantayan lang natin. Tapos labas tes para makakunkuhan ka sa labas. Maka-exercise, mawala yung ginaw sa katawan mo. Labas natin si Marites mga kaprobinsya para makakain ng damo. Bantayan lang natin na hindi pumunta dun sa kabila kasi may mga tanim dyan na pinya, may tanim na saging, may tanim na niyog. Matagal na to na hindi nakalabas si Marites. Andito lang sa loob na malagi. Yung nanay niya ang pinalabas natin paminsan-minsan dito. Bihira lang tayo makakita ng baka na ganyan kalakas kumain, basta nasa mga 2 buwan pa lang. Tapos yung sistema sa kailang pag-alaga parang pinasul-pasul lang ba. Pabalikin lang natin sa loob pag makakain na siya. Parang lalaki si Marites yung kanyo, yung tiyan niya. Parang ari yung nagbitay ba. Pero pusod yan. Yung nanay niya, nabigyan na niya ng feeds.
saka Copramil. Yung matitigas pa yung pinili ni Marites. Yung katawan pa ng napier yung kinain niya. Manang-mana si Marites sa kanyang tatay at nanay. Kasi yung nanay niya napakalakas din kumain ng napier. Yung mga katawan ng napier kainin din. Pati si Pugi. Siya mas pinili niya yung kuan. Yung mga napier na yan, yung kinain niya. Yan po ang mga nahulog dito. Pero mamaya bigyan natin siya ng sariwang napier. At i-check mo natin yung ating mga asula dito mga kaprobinsya. Kasi dati po parang namatay yung ibang asula at natuyo yung ating asulapan dito. Pero ngayon kahit nasa malayuan pa tayo nakatingin, kitang kita na natin yung kulay green sa ating mga asula. Yan green na ulit at marami ng tubig. Pero mukhang hindi pa rin umapaw yung pan natin dito. Nagsimula na naman silang dumami ulit. Pinigilan natin ito sa pag-harvest sa loob ng mga ilang araw. Ay, mukhang nasira doon. Nasira yung ating supply ng tubig. Sira mga kaprobinsya. Yan lakas na yung tubig. Automatic yung diskarte namin dito. Kaya pala hindi na umapaw doon kasi yung tubig hindi napunta doon sa ating pan. Napalos yung ating linya. At dito po dati napapansin nyo po na naninilaw yung kulay sa ating asula dito. Pero ngayon green na. So sigurado tayo dito na sa sunod ng mga araw pwede na tayo mag-harvest dito. Dito rin walang agos. Nabaon sa putik yung ating hose dito. May nakaharang napakalakas na ng tubig pero nung wala pang ulan napakahina sa tubig natin dito. So may agos na buti na lang na-check natin yung tubig na yan, yung naka-stack sa ating mga pan, para mga tubig ulan na yan. Ayan, usog na kayong tubig. Hindi na katulad dati na dito halos matuyo na, pati doon sa kabilang pan, lalo na yung andon doon nga hindi pa tayo naka-harvest doon kasi hindi pa dumami yung asula doon. Kawayan na yung gamit natin kasi pag hose yung ilagay namin may mga kuhol na makaharang sa hose at hindi na dumaan ng tubig. Pero mula nang pinalitan namin ng kawayan, okay naman yung ginawa natin. Yung mga pan natin dito ng asula mga kaprobinsya, medyo malaki-laki ito. Tapos pag mapuno to ng asula lahat, yung ating mga pan, marami na tayong ma-harvest araw-araw dito. Yan. Sa ngayon hindi muna tayo nag-harvest ng asula.
So hindi na nakakain ng asula yung ating mga alagang pato at saka gansa, pabo. Pero next week sigurado tayo base sa ating nakikita dito. Buhay lahat oh. Hindi katulad nung una na ilan lang yung nabuhay sa ating mga napier na tinanim. Ngayon na tag-ulan, yun po ang napakagandang panahon na magtanim. Magtanim ng saging, mga napier, mga gabi, para ang tawag sa mua. Ngayon ang napakaganda magtanim. Pati niyog, kasi sigurado tayo na mabuhay yung mga tinanim natin. Yung mga damo dito, napakabilis tumubo. Parang kailan lang ito pinagpastulan. Pero sa loob ng 3 araw, pwede namang pastulan ulit oh. Green na green na. Mga kaprobinsya, kainan na po. Ito yung pagkain namin oh. Yan, may natira pa. Lechon na may sabaw. Bihon. Yan. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kainan na. Kita biar up dan manungay na. Mana? Sabi na sa bawah kay tunaw kayo? Ito ba sa? Ya, hopla. Itong bago itong yahay yung dungo ay nagdood yung kaon mag si Palo gagawin og karosa. Yan lang muna mga kaganapan dito sa aming mga kaprobinsya at maraming salamat po sa palagi ng pagsubaybay sa aming mga video. Maraming salamat din sa ating mga silent viewers, sa mga kaibigan natin na nasa bansa na palagi nanonood, sa mga sulit kaprobinsya dyan, sa mga palagi na comment, sa mga likers, sa lahat na nanonood ngayon. Maraming salamat po. Shout out kay Milagros Uwano from Mandawi City at kay Desiree Uwano from Union City, California. Chris from Sir Paul Perez. Shoutout kay Bong Reyes from Pasay City. Shoutout kay Ernesto Celeste Jr. from San Mateo Rizal. Shoutout kay Victor Gabatan Vlogs.
Shoutout kay Recre Katao. Katao Obiso Family. Shoutout kay Roy Umali. Shoutout kay Jablak Mamba from Thailand. Happy 10th wedding anniversary ni na Mr. and Mrs. Gilbert and Rina Joy Kaday from Davao. Shoutout kay Brian Layos from Gabaldon, Nueva Ecija. Shoutout kay Geraldine Malorca at kay Per Delphine Paura. Shoutout kay Rochelle Caras from Yuki. At sa mga hindi ko po na shoutout na lang po sa lahat at maraming salamat po.